ay naglalayong mahubog ang iyong kasanayan sa pagpapahayag ng iyong sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa nabasang kwento. Inaasahan din ang pagkakaroon ng kawilihan sa pagsasagawa sa mga gawaing nakapaloob sa module na ito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang na ipapahayag ang sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggan, nabasang kwento o alamat. Subukin pagtapatin ang hanay A sa hanay B upang masagot ang katanungan. Bilang 1, natatakot. Natatakot. Tama. Bilang 2, natutuwa. Natutuwa. Magaling. Bilang 3, nagagalit. Nagagalit. Tama. Bilang 4, nalulungkot. Nalulungkot. Magaling. Bilang 5, nagtataka. Nagtataka. Tama. Ang ating aralin ngayon ay ang pagpapahayag ng sariling ideya, damdamin, reaksyon sa nabasang kwento. Ang pagbibigay ng reaksyon sa isang nabasang kwento ay nakasalalay sa damdaming nadarama ng nagbabasa. May iba't ibang damdamin tulad ng tuwa, lungkot, galit, panghihinayang, pagkainis, paghanga, pagkagulat, at iba pa na maaaring madama mo habang ikaw ay nagbabasa ng kwento. Sa pagpapahayag mo ng iyong reaksyon o ideya ng iyong binasa ay nakatutulong ito upang lalo mong pagkatiwalaan ang iyong sarili, kaya dapat ihubog mo ang kasanayang ito. Maaari mo ring isabuhay ang mga aral na napulot mo sa kwento. Balikan, ang pagpapahayag ay isang magandang kasanayan na dapat nating taglayin upang may bahagi natin sa iba ang ating sariling ideya, reaksyon o damdamin. Sa pagpapahayag, dapat matutunan natin ang pagrespeto sa ideya o reaksyon ng iba. Tuklasin. Basahin ng mabuti ang kwento. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba na nauukol sa binasa. Ang pamagat ng kwento ay mga libro ni Nena na isinulat ni Binibining Riot o G. Supan. Ang batang si Nena ay mahilig magbasa. Ito ang kanyang paboritong gawain araw-araw. Sa pamamagitan ng pagbabasa ay parang nakapupunta siya sa mga iba't ibang lugar. Dahil ang pagbabasa ay nakatutulong upang mapalawak ang kanyang imahinasyon, kaya lagi niyang iniingatan at inaalagaan ng wasto ang kanyang mga aklat. Laking pasasalamat ni Nena dahil biniyayaan siya ng Diyos ng abilidad sa pagbabasa. Upang maipahayag mo ang iyong reaksyon, kulayan ang libro kung sang-ayon ka sa nasabing pahayag, at kung hindi ka naman sang-ayon, ay huwag mo itong kukulayan. Bilang 1, mabuti ba ang naidudulot ng pagbabasa? Mabuti ba ang naidudulot ng pagbabasa? Tama, meron itong kulay. Bilang 2, hindi dapat magpasalamat sa Diyos. Hindi dapat magpasalamat sa Diyos. Magaling, wala itong kulay. Bilang 3, hindi dapat ingatan ang mga aklat. Hindi dapat ingatan ang mga aklat. Tama, walang kulay. Bilang 4, napapalawak ng pagbabasa ang iyong imahinasyon. Napalalawak ang pagbabasa ang iyong imahinasyon. Tama, meron itong kulay. Bilang 5, magandang aktibidad ang pagbabasa. Magandang aktibidad ang pagbabasa. Magaling, meron itong kulay.
ba ang kwento na iyong binasa? Ngayon, magbabasa ka muli upang tumalas ang isip sa pagbibigay ng iyong saloobin. Laging tatandaan na kapag ikaw ay nagpapahayag ng iyong reaksyon, ito ay nababase sa iyong nararamdaman habang binabasa mo ang kwento. Ang pamagat ng kwento, Tumawid na Tayo, na isinulat ni Binibining Riot of Reggie Supan. Oras na ng uwian sa paaralan. Masayang pauwi ang magkaibigang sina Kaloy at Nonoy. Kailangan nilang tumawid sa kalsada para makasakay ng tricycle. Gutom na ako, tumawid na tayo dito sa malapit para kaagad akong makakain. Sabik na wika ni Kaloy. Huwag tiyan, kabadong sagot ni Nonoy. Doon tayo sa tamang tawiran. Nainis si Nonoy pero pinakinggan niya pa rin si Kaloy at sila ay tumawid sa may pedestrian lane. Matapos sila makatawid, napansin sila ng isang tsuper at tuwang-tuwang sinabing, "Tama ang inyong ginawa. Sana ay maging magandang halimbawa kayo sa ibang bata sa pagsunod sa mga tamang babala." Natapos mo na bang basahin ang kwento? Magaling! Halika na at sagutin mo ang mga katanungan. Makikita sa loob ng kahon ang mga iba't ibang damdamin. Gamit ang iyong sariling ideya, ano sa tingin mo ang iyong madarama kung ikaw ang nasa sitwasyon? Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay masaya, sabik, kabado, naiinis, tuwang-tuwa. Bilang 1. Ano ang iyong nararamdaman kapag pauwi ka na galing sa paaralan? Ano ang iyong nararamdaman kapag pauwi ka na galing sa paaralan? Kung ang inyong sagot ay masaya, tama kayo. Bilang 2. Ano ang pakiramdam mo kapag napagsabihan ka ng iyong kaibigan gaya ng ginawa ni Kaloy? Ano ang pakiramdam mo kapag napagsabihan ka ng iyong kaibigan gaya ng ginawa ni Kaloy? Tama, naiinis. Bilang 3. Tulad ni Nonoy, bago ka sumuway ng isang batas, ano ang iyong nararamdaman? Tulad ni Nonoy, bago ka sumuway ng isang batas, ano ang iyong nararamdaman? Magaling, kabado. Bilang 4. Ano sa tingin mo ang iyong mararamdaman kapag napansin ang mabuti mong gawain? Ano sa tingin mo ang iyong mararamdaman kapag napansin ang mabuti mong gawain? Tama, tuwang-tuwa. Bilang 5. Kung galing ka ng paaralan at nakita mo na maraming pagkain sa bahay, ano ang iyong mararamdaman? Kung galing ka ng paaralan at nakita mo na maraming pagkain sa bahay, ano ang iyong mararamdaman? Magaling, sabik. Pagyamanin, gabay na gawain 1. Kumusta ka na? Nagustuhan mo ba ang mga nabasa mong kwento? Halika at magbabasa ka muli. Lagi mong tatandaan na sa pagbibigay mo ng iyong pahayag ay palagi kang maging matapat sa iyong sarili at sa damdaming iyong nadarama. Ang pamagat ng kwento, Ang Batang Ayaw sa Gulay, na isinulat ni Binibining Riot of Reggie Supan. Paboritong kainin ni Pido ang mga matatamis na candy. Oras na ng hapunan, niyaya siya ng kanyang ina para kumain. Pido, halika na at tikman mo itong gulay at isda. Ayoko po iyan, inay, sabi ni Pido. Ilang sandali, dumating ang kanyang ama. Agad niyang tinawag si Pido. Pido, halika. May dala akong mga candy. Nang marinig iyon ni Pido, ay kagad siyang lumabas. Bago niya kinuha ang mga pasalubong, ay pinagsabihan siya ng ama na kailangan niyang kumain ng gulay at isda dahil masustansya ito. Nakatutulong ang mga ito upang lumakas ang kanyang katawan. Napag-isip-isip niya na tama ang sinabi ng kanyang ama, kaya naman magiliw niyang kinain ang isda at gulay.
Upang maipahayag ang iyong reaksyon sa nabasang kwento, iguhit mo ang kahon kung sang-ayon ka sa pahayag at malungkot kung hindi. Bilang 1, tama ba ang pagsunod sa magulang? Tama ba ang pagsunod sa magulang? Kung ang inyong sagot ay kahon, tama kayo. Bilang 2, mabuti ba ang labis na pagkain ng matatamis na candy? Mabuti ba ang labis na pagkain ng matatamis na candy? Magaling, malungkot. Bilang 3, masustansya ba ang gulay at isda? Masustansya ba ang gulay at isda? Tama, kahon. Bilang 4, nakatutulong ba ang candy upang lumakas ang ating katawan? Nakatutulong ba ang candy upang lumakas ang ating katawan? Tama, malungkot. Bilang 5, tama ba ang pagtanggi sa pagkain? Tama ba ang pagtanggi sa pagkain? Magaling, malungkot. Gabay na tayahin 1. Karagdagang detalye. Ikaw rin ba ay kumakain ng gulay gaya ng nabasa mo sa kwento? Upang may pahayag mo ang iyong damdamin, magbigay at gumuhit ng 5 gulay sa plato sa ibaba at ipaliwanag kung bakit mahalaga ang pagkain ng mga gulay. Magaling! Kalabasa, patatas, carrots, repolyo, sitaw. Dahil ito ay nagtataglay ng maraming sustansya. Gabay na gawain 2. Ikaw ba ay isang mabuting bata? Kinagigiliwan ka ba ng lahat? Magbasa ka muli ng kwento tungkol sa isang dipong bata upang lalo mong magamit ang iyong kasanayan sa pagbibigay ng iyong sariling ideya sa nabasa mong kwento. Ang pamagat ng kwento, Bibong Bata, na isinulat ni Binining Riot o Reggie Supan. Si Ben ay kinagigiliwan ng kanyang mga guro. Masayahin, bibo at matulungin. Ganyan siya ilarawan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang araw, habang siya ay nasa silid-aralan, nilapitan siya ng kanyang kaklase at sinabing, Ben, pwede mo ba akong tulungang intindihin ang bago nating aralin? Hindi nagdalawang isip si Ben at tinuruan niya ito. Nakita ng guro ang ginawa ni Ben at sinabi na, salamat Ben at tinuturuan mo ang iyong kaklase na nahihirapang makasabay sa ating aralin. Walang anuman po, wika ni Ben. Dahil sa kabutiang asal ni Ben, ay ginagaya na siya ng mga ibang bata sa paaralan. Oras na para sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Bilang 1, ano ang reaksyon mo habang binabasa ang kwento? Ano ang reaksyon mo habang binabasa ang kwento? Tama, nagagalak ako sa naging asal ni Ben. Bilang 2, ipahayag ang sariling opinyon kung tama ba ang pagtulong sa kamag-aral. Ipahayag ang sariling opinyon kung tama ba ang pagtulong sa kamag-aral. Magaling! Tama! Kinakailangang tulungan ang mga tao na nangangailangan ng tulong kung kaya mo rin lang. Bilang 3, kung ikaw si Ben at kinagigiliwan ka ng iyong guro, ano ang iyong mararamdaman? Kung ikaw si Ben at kinagigiliwan ka ng iyong guro, ano ang iyong mararamdaman? Tama, masaya. Bilang 4, ano ang napulot mong aral sa kwento? Ano ang napulot mong aral sa kwento? Tama, maging matulungin sa kapwa. Bilang 5, kung ang iyong kaklase ay nahihirapan sa isang aralin, tutulungan mo rin ba siya? Bakit?
Kung ang iyong kaklase ay nahihirapan sa isang aralin, tutulungan mo rin ba siya? Bakit? Magaling! Opo, dahil masarap tumulong sa kapwa. Gabay na tayahin to. Kulayan ng hula upang may pakita ang pagpapahayag mo ng iyong saloobin na ikaw ay sumasang-ayon sa pangungusap sa ibaba tungkol pa rin sa kwento ng Gibong Bata at kulay asul naman kung hindi ka sumasang-ayon. Bilang 1, tama ang pagbabahagi ng iyong kaalaman sa iba. Tama ang pagbabahagi ng iyong kaalaman sa iba. Magaling, pula. Bilang 2, humingi ng tulong kung hindi alam ang gagawin. Humingi ng tulong kung hindi alam ang gagawin. Tama, pula. Bilang 3, magpasalamat sa nagbibigay ng tulong sa iyo. Magpasalamat sa nagbibigay ng tulong sa iyo. Magaling, pula. Bilang 4, maging masungit sa mga taong nanghihingi ng tulong. Maging masungit sa mga taong nanghihingi ng tulong. Tama, asul. Bilang 5, ang batang matulungin ay kinagigiliwan ng lahat. Ang batang matulungin ay kinagigiliwan ng lahat. Magaling, pula. Malayang gawain 1. Alam ko na sasabik ka na namang magbasa. Naranasan mo na bang sumakay sa isang tsubiho? Kailan mo ito naranasan? Halika na at basahin natin ang susunod na kwento upang may pahayag mo ang reaksyon mo tungkol dito. Ang pamagat ng kwento sa loob ng perya na isinulat ni Binigning Riot o Reggie Supan. Taon-taon nang naging gawain ng magkakaibigang sina Andrea, Jessa at Rona ang pagpunta sa malapit na peryahan tuwing pista. Bumungad sa kanila ang makukulay na ilaw, laruan, mga premyo at mga naglalakihang sasakyang pangperya. Una nilang sinubukang sumakay sa makulay na tsubibo. Kabado ang pakiramdam ng tatlo. Ngunit noong nasa tuktok na sila, ay tila nangingibabaw ang pagkamangha nila sa kanilang nakita. Sadyang napakasaya at napakakulay sa loob ng peryahan. Dahil rito, mas lalong nanabik ang magkakaibigan sa pagdiriwang nila ng pista. Natapos mo na bang basahin ng kwento? Mahusay! Sagutin mo na ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Bilang 1, ilarawan mo ang bagay na makikita mo sa perya. Ilarawan mo ang bagay na makikita mo sa perya. Tama, may makukulay na ilaw, laruan, premyo, at mga sasakyang pamperya. Bilang 2, ano ang pakiramdam mo sa tuwing kasama mo ang iyong mga kaibigan? Ano ang pakiramdam mo sa tuwing kasama mo ang iyong mga kaibigan? Mahusay, masaya. Bilang 3, ano ang reaksyon mo sa tuwing nalalapit na ang pista sa inyong lugar? Ano ang reaksyon mo sa tuwing nalalapit na ang pista sa inyong lugar? Tama, nasasabik. Bilang 4, ano ang pakiramdam mo sa tuwing sasakay ka ng tsubibo? Ano ang pakiramdam mo sa tuwing sasakay ka ng tsubibo? Magaling, kinakabahan na nagagalak. Bilang 5, ano ang reaksyon mo habang binabasa mo ang kwento? Ano ang reaksyon mo habang binabasa mo ang kwento? Tama, nagagalak dahil naaalala mo kung paano mo ipinagdiriwang ang pista. Malayang tayahin 1. Naranasan mo na bang magpabili ng mga gamit na kailangan sa eskwelahan? Halika na at basahin mo ang kwento tungkol sa magkapatid. Sabay-sabay nating alamin kung ano-ano ang ipapabili nila. Ang pamagat ng kwento, ang paghahanda sa pasukan
na isinulat ni Binbining Riot Obrey G. Supan. Buwan na ng Mayo at sabik na sa pangungulit ang magkapatid na sina Kokoy at Pilo dahil nalalapit na ang pasukan. Inilista nila ang mga kakailanganing gamit sa pag-aaral. Pagdating ng hapon, ay isinama sila ng kanilang nanay sa pagbili ng mga ito. Punong-puno ng gamit sa bilihan. May mga notebook, papel, lapis, crayola, pantasa at pambura na may iba't ibang uri ng disenyo. Laking tuwa nila nang pagbigyan sila ng kanilang ina na mamili ng nais nilang disenyo sa gamit na bibilhin. Nang makauwi na sila ay kagad nilang inayos ang kanilang napamili sa mga bagong bag na dekulong. Sabay na nagpasalamat ang magkapatid sa kanilang nanay at nangakong pagbubutihin ang kanilang pag-aaral sa pagsapit ng pasukan. Natapos mo na bang basahin ang kwento? Magaling! Sana ay tandaan mo ang mga aral na napupulot mo dito. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Bilang 1, ano ang naging reaksyon mo matapos mong mabasa ang kwento? Ano ang naging reaksyon mo matapos mong mabasa ang kwento? Tama, ang kwento ay nakakagalak sa puso dahil binibigay ng nanay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral. Bilang 2, ano ang nararamdaman mo sa tuwing nalalapit ang pasukan? Ano ang nararamdaman mo sa tuwing nalalapit ang pasukan? Tama, nasasabik. Bilang 3, ano ang napulot mong aral sa kwento? Ano ang napulot mong aral sa kwento? Tama, kailangang laging pagbutihin ang pag-aaral. Bilang 4, nasasabik ka rin ba sa pagbili ng bagong gamit? Nasasabik ka rin ba sa pagbili ng bagong gamit? Magaling! Opo. Bilang 5, ilarawan mo ang mga bagay na ginagamit mo sa paaralan. Ilarawan mo ang mga bagay na ginagamit mo sa paaralan. Tama, may makukulay na disenyo at matitibay ang mga ito. Malayang gawain 2. Kumusta ka na? Naipahayag mo na ba ang iyong sariling reaksyon sa iyong mga nabasang kwento? Ngayon, magbabasa ka muli ng kwento upang lalo kang masanay sa pagpapahayag ng iyong sariling damdamin. Halina't basahin mo na ang kwento na nakalaan para sa iyo. Ang pamagat ng kwento, Dilaw na Tsinelas, na isinulat ni Binbining Riot Obrey G. Supan. Isang umaga, isinama ng kanyang tatay si Carlo upang mamalengke. Suot niya ang paborito niyang dilaw na tsinelas. Sa kanilang paglalakad, nakita niya ang maduming paa ng isang batang walang suot na tsinelas. Nang makauwi na sila, kaagad ibinalot ni Carlo ang paborito niyang dilaw na tsinelas. Nang sumunod na umaga, nakita niyang muli ang bata at mabilis niyang iniabot ang tsinelas. Heto, kunin mo ang tsinelas, sabi ni Carlo. Kitang-kita sa mukha ng bata ang labis na tuwa at agad-agad itong nagpasalamat. Nasiyahan ka ba sa nabasa mong kwento? Sagutin naman natin ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Gamitin ang paborito mong kulay at higuhit ang paborito mong gamit. Gamitin ang paborito mong kulay at iguhit ang paborito mong gamit. Magaling! Bilang 2. Kung ikaw si Carlo, ibibigay mo rin ba ang iyong tsinelas? Kung ikaw si Carlo, ibibigay mo rin ba ang iyong tsinelas? Tama, opo. Bilang 3. Ilarawan mo ang naging reaksyon ng bata matapos niyang tanggapin ang tsinelas ni Carlo. Ilarawan mo ang naging reaksyon ng bata
matapos niyang tanggapin ang tsinelas ni Carlo. Magaling, siya ay masayang masaya. Bilang 4. Natuwa kaya ang ama ni Carlo sa ginawa ng kanyang anak? Natuwa kaya ang ama ni Carlo sa ginawa ng kanyang anak? Tama, opo. Bilang 5. Anong kagandahang asal ang nakuha mo sa kwento? Anong kagandahang asal ang nakuha mo sa kwento? Magaling, maging mabuti sa mga nangangailangan. Manyayang tayahin 2. Pagkatapos mong basahin ang kwento, ano sa tingin mo ang kagandahang naidudulot ng pagsusuot ng tsinelas? Piliin sa itaas ang mga maaaring maging reaksyon mo at isulat sa tsinelas sa ibaba ang mga napili mo. Proteksyon sa paa. Malinis tingnan ang mga paa. Gamitin upang makaiwas sa mga dumi. Gamitin pangporma. Upang ipagyabang. Gamitin upang mainggit ang iba. Upang maging komportable sa paglalakad. Upang makaiwas sa mga matatalim na bagay. Ano ang inyong sagot? Magaling. Malinis tingnan ang mga paa. Nagiging komportable sa paglalakad. Nakakaiwas ito sa pag-apak ng matatalim na bagay. Proteksyon sa paa. At nakakaiwas sa mga dumi. Isip-isip. Ang pagpapahayag ay isang magandang kasanayan na dapat nating taglayin upang may bahagi natin sa iba ang ating sariling ideya, reaksyon o damdamin. Ito ay maaaring may pakita sa pamamagitan ng pagsulat at pagsasalita. Sa pagpapahayag, dapat matutunan natin ang pagrespeto sa ideya o reaksyon ng iba. Mahalaga ang pagpapahayag ng damdamin upang malaman ng iba ang iyong saloobin. Isagawa. Tingnan natin sa babasahin mong kwento kung paano ipinagdiwang ng bata ang kanyang kaarawan. Halina't basahin mo na upang may pahayag mo na ang reaksyon mo tungkol dito. Kaarawan ni Rosie. Isinulat ni Bingling Riot o Brady Supan. Maagang gumising si Rosie sa araw ng kanyang kaarawan. Lahat ng miyembro ng pamilya ay abala sa nasabing okasyon. Sabik na sabik si Rosie nang makita niya ang iba't ibang kulay ng lobo, bulaklak at maraming masasarap na pagkain na inihanda ng kanyang magulang. Lalo pang sumaya ang kaarawan niya sa pagdating ng kanyang mga matatalik na kaibigan na may bitbit na mga regalo para sa kanya. Sabay-sabay silang nanood ng pagtatanghal ng isang clown. Bago matapos ang araw, sinigurado ni Rosie na nakapagpasalamat siya sa kanyang mga magulang dahil sa paghahanda nila sa kanyang espesyal na araw. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan na nakalaan para sa iyo. Bilang 1, ano ang iyong pakiramdam sa tuwing nagdiriwang ka ng iyong kaarawan? Ano ang iyong pakiramdam sa tuwing nagdiriwang ka ng iyong kaarawan? Tama, masaya. Bilang 2, marunong ka bang magpasalamat sa iyong mga magulang? Marunong ka bang magpasalamat sa iyong mga magulang? Magaling, opo. Bilang 3, iguhit mo ang mga bagay na nakikita mo sa tuwing pinagdiriwang mo ang iyong kaarawan. Iguhit mo ang mga bagay na nakikita mo sa tuwing ipinagdiriwang mo ang iyong kaarawan. Tama! Bilang 4, masaya ka rin ba kapag nakakatanggap ka ng mga regalo? Masaya ka rin ba kapag nakatatanggap ka ng mga regalo? Tama, opo. Bilang 5, ano ang napulot mong aral sa kwento? Ano ang napulot mong aral sa kwento? Magaling!
Siguraduhin na makapagpasalamat sa mga bagay na ipinagkakaloob sa iyo. Tayahin. Ano ang ginagawa ng inyong mga magulang tuwing sasapit ang bagong taon? Tama, sila ay naghahanda ng mga masasarap na pagkain. Isang kwento na naman ang iyong babasahin. Tingnan natin kung paano nila sinalubong ang bagong taon. Bagong taon, isinulat ni Binibining Riot Aubrey G. Supan. Kalansing ng barya at malalakas na sigawan ang bumungad sa paggising ni Lisa. Napatingin siya sa orasan at 12:00 na pala ng madaling araw. Bagong taon na, ate, pasigaw na pagbati ng kanyang kapatid na si Lito. Dali-daling tumayo ang magkapatid at sabik na tumalon-talon sa malambot nilang kama. Pagkatapos ng ilang saglit, sabay silang pumunta sa kusina at nagmano sa kanilang mga magulang. Nagsalo-salo ang buong pamilya sa nakahandang mga pagkain sa mesa. Mayroong hamon at maraming bilog na prutas ang nakahain sa hapagkainan. Masayang sinalubong ng pamilya ni Lisa ang bagong taon. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Bilang 1, ilarawan mo ang mga nakikita mo sa inyo sa tuwing sasalubungin ninyo ang bagong taon. Ilarawan mo ang mga nakikita mo sa inyo sa tuwing sasalubungin ninyo ang bagong taon. Tama, sinasalubong ng mga tao ang bagong taon sa pamamagitan ng pagpapaputok at maraming handa ang nakahabag sa mesa ng mag-anak. Bilang 2, nagmamano ka rin ba tuwing bagong taon? Nagmamano ka rin ba tuwing bagong taon? Magaling! Opo. Bilang 3, ano ang nararamdaman mo sa tuwing sasapit ang bagong taon? Ano ang nararamdaman mo sa tuwing sasapit ang bagong taon? Tama, masaya. Bilang 4, marami rin ba kayong handa sa bagong taon? Marami rin ba kayong handa sa bagong taon? Tama, opo. Bilang 5, ano-ano ang mga ginagawa mo tuwing sasapit ang bagong taon? Ano-ano ang mga ginagawa mo sa tuwing sasapit ang bagong taon? Magaling! Nagpapatunog kami ng turotot. Karagdagang gawain. Basahin ang kwento sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ulan. Isinulat ni Binibining Riot Aubrey G. Supan. Isang araw, umulan ng malakas. Hilig ni Paul na maligo sa malamig na tubig na buhos ng ulan. Dali-dali niyang niyaya ang kanyang mga kaibigan upang magtampisaw at maglaro sa ulan. Tuwang-tuwa siya nang pumayag ang kanyang mga kalaro na maligo sa ulan. Sabay-sabay silang tumakbo na may kasamang pagsigaw habang nagpapaulan sila sa labas. Ilang sandali pa lamang ay tinawag na sila ng kanilang mga magulang upang tumigil na sila sa paglalaro sa ulan at baka sila ay magkasakit, kaya kaagad naman silang nakinig at umuwi na sila sa kanilang bahay. Sagutin natin ngayon ang mga sumusunod na katanungan. Bilang 1, ano ang nararamdaman mo habang binabasa ang kwento? Ano ang nararamdaman mo habang binabasa ang kwento? Tama, masaya. Bilang 2, gustong-gusto mo rin bang maligo sa ulan? Gustong-gusto mo rin bang maligo sa ulan? Magaling! Opo. Bilang 3, ipahayag mo kung ano ang napulot mong aral sa kwento. Ipahayag mo kung ano ang napulot mong aral sa kwento. Tama, huwag masyadong magtagal sa pagpapaulan, baka ikaw ay magkasakit. Bilang 4, nakikinig ka rin ba sa iyong mga magulang? Nakikinig ka rin ba sa iyong mga magulang? Tama, opo. Bilang 5, ano-ano ang mga ginagawa mo sa tuwing naliligo ka sa ulan?
Ano-ano ang mga ginagawa mo sa tuwing naliligo ka sa ulan? Magaling, tumatakbo-takbo.